At eto na nga mga kababayan, mga Pilipino, majority at least ng mga Pilipino, galit na kay Bongbong Marcos at doon sa mga nagsabwatan para ipagkanulo si Pangulong Duterte. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, nagkakagulo na po sila at talaga namang sumusuporta, ipinapakita ang matinding suporta kay Pangulong Duterte. Pag-uusapan po natin mga kababayan ang mga pinakabagong update kay Pangulong Duterte at yung mga pinakabagong mga development about dito sa kaso ni Pangulong Duterte. Pag-uusapan po natin yan ngayong gabi mga kababayan at pasensya na po kayo at hindi tayo nakapag-vlog kahapon. Pero babawi tayo mga kababayan. So eto na, bago tayo magsimula, eto muna. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo, mga kababayan? Okay. Na-miss ko kayo ng isang araw, ano? At balita ko, kinasuhan daw yung isang pulis na nagpahayag ng kanyang saloobin sa social media. Aba, matindi na talaga, no? Tinalo pa yung martial law, no? Kinasuhan ng PNP, mga kababayan. Oo. Sa bagay, meron naman silang batas, no? Meron silang rules na hindi sila pa pwede na makisali sa politika. Anak ng toko naman, naglulukuhan mo ba tayo? Etong mga amo ninyo sali ng sali sa politika. Halatang halata na itong mga pinagagawa nila ay patungkol lang ito sa pamumulitika. Lalo-lalo na si Torre. Naku po, oo, maniwala kayo dyan, no? Pero wait, teka. Wait na, teka pa, no? Sana yung mga loyalista na nagsasabing sila daw ang nagpanalo sa mga Duterte sa eleksyon. Ay, parang hindi naman totoo, di ba? Asan kayo ngayon? Ha? Oo. Bakit parang puro Duterte ang sumisigaw sa social media ngayon? Oo. Nasaan na yung mga loyalista Ba't hindi nyo ipagtanggol yung mga amon ninyo? Di ba? Yung mga amo ninyo na kinasusuklaman na ng mga Pilipino ngayon. 'Di ba? Oh, at asa na pala, no? Asaan na yung si Bobong Gadon? Oo. Nasaan na si Bobong Gadon na manang-mana sa amon niya na mambubudol din? Ano sabi ni Gadon? Konti lang DDS. Oo. Mga 5 million lang yan. Oo. Ang sabi ni Gadon, no, kaya naman nanalo yan si Duterte kasi sinuportahan namin yan. Oo. Ng mga loyalista. Anak ng toko agad doon, oo. Tigil-tigilan mo agad doon, yung pambubudol mo. Oo. Nakikita mo ba ngayon, Gadon, ang milyon-milyon na sumusuporta kay Pangulong Duterte? Hindi pa lahat yan, okay? Meron bang nasa bahay lang? Na hindi makalabas dahil may binabantay na bata, hindi makapunta dahil nagtatrabaho. Pero ganun pa man Gadon, oh, supalpal na supalpal, di ba? Oh, sumambulat sa pagmumukha mo Gadon, yung mga kasinungalingan mo. Anak ng tokwa, ayaw mo pang tanggapin, ayaw nyo pang tanggapin na yung mga Duterte ang nagpanalo sa Marcos. Oo, oo. Kaya nga, pinabalik-balik, kaya nagbalik-balik yan si Amy Marcos, si Bongbong Marcos, para ligawan si BP Inday Sara. Di ba? Ikaw naman Gadon, oo. Parang nakalimutan mo na. Nagka-amnesia ka na. Oo, bakit masarap ba? Masarap ba dyan sa poverty alleviation? Di ba? Oo. Di ba? Oh, at asa na pala yung Asaan na si Chua? Oo. Nasaan na si Joel Chua? Oo. Ang sabi ni Joel Chua doon sa Hong Kong rally, no? Oo. Pasasalamat kay PRRT. Oo. Wala yan, hindi yan mga OFW. Oo. Hindi yan mga OFW, mga taga KOJC yan.
Oh, eto rin, Joel Chuan tanga. Oo. Na matatalo na diyan sa Maynila sa pagkakongresista. Oo. O sumambulot ngayon sa pagmumukha mo, na hindi lang kay OJC member ang nagmamahal kay Duterte, tanga. Oo. Nakikita mo ngayon, mamaya ipapakita ko sa iyo, Ipapakita natin kay Gadon, ipapakita natin kay Joel Chua, sa mga loyalista nga na nagkiklaim na sila daw ang nagpanalo kay Pangulong Duterte, kay BP Inday Sara, manood kayo, tanga. Oo. Alam nyo, kung ako kay Marcos, magre-resign lang ako. Oo. Magre-resign ako para kahit papaano magkaroon man lang siya ng graceful exit. 'Di ba? Kasi alam nyo mga kababayan, sa nakikita natin ngayon, sa ginawa niyang pambabalahura, pagtraidor, pagkakanulo sa isang Pilipino na lang. Oo. Tanggalin na natin yung salita na PRRD o former President Rodrigo Roa Duterte. Sabihin na lang natin isang Pilipino, ordinaryong Pilipino si Pangulong Duterte. Anak ng putya naman yung mga OFW nga natin, inililigtas nga natin sa tiyak na kapahamakan pag siya ay napapahamak doon sa ibang bansa. Pero itong gago na to, itong mga gago na to, ipinagkanulo ang isang Pilipino. At ngayon, mga kababayan, nakikita natin sa social media, majority ng mga Pilipino kinasusuklaman na itong liderato ni Marcos Jr. Okay? Kung ako may delikadesa, kung ako may hiya kahit papaano sa sarili ko, magre-resign ako eh. Dahil ngayon nakikita niya yan, nakapapanood niya yan. Tingnan mo nga stress na itsura eh. Oo. Stress na itsura at baka mayroon tayo dito. Wait lang, hanapin natin. Stress na ang itsura, mga kababayan. Nasaan na? May parang, wait lang nagpaliwanag siya eh. Wait lang, hanapin natin. Baka makita natin. Ate? Nasaan na ba yun? Parang hindi ko na makita. Ay, ito. Nagpaliwanag. Ito Ito ata yun eh. Wait lang Wait lang. Nagpaliwanag po siya mga kababayan eh. Pero yung paliwanag niya, yung maintindihan eh. Nasaan na yun? Parang nawala. Ito ata yun. Ito. Ay, hindi yan. Mali yan. Saan na yun? Nawala. Nawala May nagsalita, nagkabulol-bulol yun eh. Oo. Saan na ba yun? Pagtataksil. Ito ba yun? Wait lang tingnan nga natin. Ay, hindi. Nawala. Hindi ito eh. Wait lang, hanapin ko lang mga kababayan sandali lang para makita nyo. Nagkabulol-bulol siya eh. Ay, ito. Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, again, wala namang bakit why that What? Pag sinungaling ka talaga no? Pag sinungaling ka, wala kang maiisip eh. Kasi, pag nagsisinungaling ka, kailangan mo buuin yung thoughts mo sa utak mo. Yung mga tipong hindi ka sasablay. Di ba? Pero, pag nagsisinungaling ka, kahit gaanong pagbubuo mo sa mga thoughts mo dyan sa utak mo, sasablay ka talaga eh. Kasi hindi yan normal na lalabas sa puso mo, hindi yan normal na lalabas sa utak mo. Magbabangga at magbabanggaan yan. Kasi walang katotohanan ang sinasabi mo. Wala sa loob mo. Kaya magkakautal-utal ka na lang. Nakakahiya to eh. No? Nakakahiya to mga kababayan na ganito ang presidente mo. Hindi makasagot ng diretso. so Amen. this is Sir, is it okay if we gave them a copies of the arrest warrant? Photocopies of the arrest warrant? Would that be Yan possible? Damage control. Damage control na pero wala kayong magagawa. Wala na. Kahit ano pang gawin nyo, wala na kayong magagawa. Sirang-sira na kayo sa mga Pilipino. Oo. Kahit magsama-sama pa kayo, wala na. Kalaban nyo, ay milyon-milyon Pilipino. limitations on that. We have the limitations, but we can. We have here the SILG who has been, of course, part of. Okay, sir. Second question, sir. Mr. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Sagot. Well, Oh.
We've Sir, third question from the MPC. Wala siya naisagot mga kababayan. Talagang ano no? Oo, kakahiya. Oo. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte? Oh. Oh. Hindi niya alam gagawin eh. Ah. no. Ano? Oh, bakit? Oo. Pag sinabi mong no, ipaliwanag mo. Meron nagpaliwanag ba? Bakit naman? Oh, bakit naman? Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Ano sagot? Okay. Well, I'm sure Oh. Tinawanan na lang. ganyan, ganyan yan eh. Ang sagot niya tawa. oh. Oh. Would you like to address? Ay, wag na. Oh. At dahil dyan, sa mga pagkagagawa nyo, kung na 3 taon na kayo sa Pilipinas, ang achievement nyo pa lang, ha? Ang na-accomplish nyo pa lang, ha? Logo. Logo, ha? Ang naka-accomplish nyo pa lang, logo at yung panggigipit nyo doon sa mga kritiko ninyo. Kay Pastor Kibuloy, kay Pangulong Duterte, at yung mga nauna pa marami. Na pag hindi umaayon sa inyong kagustuhan, it's either kinakasuhan nyo, sinususpindi nyo sa pwesto, or kung ano-anong panggigipit ang ginagawa nyo. Kaya ngayon, akala nyo siguro, no? Akala nyo, yung mga Pilipino, pagpapasensyahan kayo. Akala nyo, wala, hindi naman yan lalabas yung mga yan. Magtatrabaho yan, imbis na pumunta sa lansangan. No? Kasi noong panahon ng KOJC scenes, marami na gustong lumabas noon. Kaya lang, syempre, hindi sila sigurado pa. Hindi sila sigurado, baka wala rin naman mangyari. O pag lumabas tayo, pag-iinitan lang tayo, 'di ba? So akala nila pagka ginanito nila si Pangulong Duterte, pag pinagkanulo nila at binalahuran nila sa PRRD, hindi lalabas ang mga tao. Si PRRD, mahal na mahal yan ng mga tao kasi nga marami yang nagawa sa mga Pilipino. Hindi katulad mo, Bongbong Marcos, di ba? Kaya ngayon, damdamin mo yung galit ng mga Pilipino. Hindi lang sa iyo, pati sa mga kaalyado mo, na mga humihimo dyan sa puwet mo, na kahit mali na, ipinagtatanggol ka pa. Di ba? At ngayon, mga kababayan, eto, nagkapunita na, Oo. Panoorin nyo. Taas, 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 taas! Sandali, bibilang ako ng 10! Itaas, 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 Taas itaas! yung taas! Taas! Bibilang ako ng 10! Hey! Hey! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! Yan. Kung ako kahit may konting hiya pa ako sa sarili ko, dito pa lang magre-resign na ako Pero inaasahan naman natin na hindi nila gagawin yan. Kasi yan nga ang purpose nila Kaya ginagawa nila ng panggigipit sa kanilang mga kalaban, sa mga kritiko, para manatili sila sa kapangyarihan. So sigurado, hindi yan naalis. Hindi yan magre-resign. Wala namang mga hiya yan Di ba? Pero mga kababayan, maiba tayo ng konti, no? Alamin muna po natin, no? Ipagpapatuloy natin yung mga ganyan, maya-maya. Pero alamin muna natin ang kalagayan ni Pangulong Duterte. Alamin muna natin yan sa pamamagitan ni Atty. Harry Roque. Okay? Para kahit papaano, yung mga kababayan natin nag-aalala, medyo mawala yung pangamba pagkatapos natin pakinggan itong sinabi ni Atty. Harry Roque at ni dating Executive Secretary Medialdea. Ito po, mga kababayan, panoorin po natin, Ayan. Wait. Walang sound. Ulitin natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang latest update natin sa Yan. The Hague, no? Lilinawin ko lang po yung mga lumalabas na report
hindi po magiging abogado ng presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawal sa pag-practice ng propesyon. So ang kanyang karapatan po bumisita ay birang anak, no? So ulitin ko po, hindi siya papasok bilang isang abogado. Pero kanina po, alas 9 hanggang alas 10:30 ay nakapasok po at nakabisita si Executive Secretary Medialdea, former Executive Secretary Medialdea, at importante po na malaman ninyo kung anong lagay ng ating presidente. So ES, kamusta po ang naging ang ating presidente? Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay naman siya. He's in very high spirits. Ano lang siya, naiisip niya ang mga sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Ituloy niyo lang ang dasal. Isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain, yung tuyo, yung munggo, at higit sa lahat, yung piniritong saging. Ayun, ang lupit. Ang sarap naman talaga ng munggo eh. Oo. Actually, yung munggo, mula pagkabata, paborito ko yan hanggang ngayon. Kahit araw-araw tayo mag-ulam ng munggo, papalagan ko yan eh. Paborito rin para ni PRRD ang munggo. Okay. Anyway, tuloy. Yun ang nawawala sa kanya. Other than that, he's okay. Pagdasal, keep on praying for him. Maraming salamat po. Gano'ng katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang. Kasi maraming protocol ho pagpasok, pero sumusunod tayo sa proseso nila. Oh, ano naman po itsura ni Presidente Maganda naman ang Duterte? itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Good. Yun, okay naman. Meron ba po siyang mensahe para sa mga nagmamahal sa kanya dito sa buong mundo? Tinanong ko siya niyan. Sabi niya, mahal na mahal ko kayong lahat. At maraming salamat sa lahat ng suporta na binibigay ninyo sa akin at sa aking pamilya. At pasalamatan din natin palakpakan natin si Executive Secretary Bong Medialdea. Talagang iyan ang tunay na kaibigan, walang iwanan. Sa unos, sa kasiyahan, sa kalungkutan, sa kahirapan, palakpakan natin yan. Yan. Okay? So, eto, wala silang pakialam. Eto si Medialdea, wala silang pakialam. Oo, kung anong kahinat na natin dito. Basta kaibigan ko to. Kaibigan ko to. Hindi ko pababayaan ito. Oo. Kaya yan ang ginagawa ngayon ni ES Medialdea. Okay. So, maraming salamat ES. Si ES po ay nagmamadali. Nasa baba ng kanyang sundo. We will give you the latest update pag meron naman po. Maraming salamat po. Yan. So, yan po ang pinakabagong update kay Pangulong Duterte. At noong una, hindi sa kanya na ibibigay yung gamot, mga kababayan, na dapat iniinom niya. Pero ngayon, balita po natin ay naibibigay na po yung gamot. Okay? Para lumakas na ang ating tatay at para makayanan niya yung lamig at lahat ng kinakaharap niya doon sa dahig. Okay? At hindi lang po si Pangulong Duterte, hindi lang si Pangulong Duterte ang talaga namang nagmamalasakit kay Pangulong hindi lang si Duterte tuloy, nalilito na tuloy ako. But anyway, hindi lang si ES Medialdea, mga kababayan. Lahat tayo mga Pilipino nagmamahal sa kanya. Pero, eto, ang most talaga na tunay niyang kaibigan, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sabi dito, Tinker One, parang nag-traitor ka na rin kay Duterte kung sabi mo straight PDP laban pero hindi ibinoto si Pastor Quiboloy. Siya ang long-time best friend at number 1 supporter ni Duterte. Ang SMNI niya, ang kaisa-isang media na maasahan ni Duterte. Totoo naman talaga yan, mga kababayan. Pero, ang pinakabagong statement ni Pastor Apollo C. Quiboloy ay tulungan ng kanyang mga abogado si Pangulong Duterte sa kanyang laban. Okay? So, ganyan din kamahal ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang kanyang kaibigan. Okay? So, lahat ng pupwedeng maitulong ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang best friend na si Pangulong Duterte, gagawin niya po yun, mga kababayan. Okay? Pero babalik po tayo, no? Kasi, ang dami na po sa ating mga kababayan ang talagang galit na galit at nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte sa iba't ibang panig ng mundo. So, tingnan natin, mga kababayan, ito may iksing video lang ito, pero buong mundo na po ito, mga kababayan. Buong mundo na po ang nagpapakita
ng suporta kay Pangulong Duterte. At may mga nakikita tayo na pati mga foreigner ay talagang sumusuporta kay Pangulong Duterte. Umpisahan po natin dito, mga kababayan. Saan to? Saan to? Oh, ito. Ito. Saan to? Ito muna. Yung sa ano yan? Yan po yung sa Mendiola, mga kababayan. Ayan. Okay, pasalamatan din natin yung ating mga motorcycle riders na napakarami na sumusuporta kay Pangulong Duterte. Yan. Ito yung po sila. Yan o. Yan. Bantay sarado si Bangaga. Oo. Nandiyan kaya yung kanyang asawa? Parang wala daw But anyway, Mendiola po yan. Eto naman sa South Korea. Yan. South Korea. Ayun! Huwag natin lagyan ng sound Ayan po, sa South Korea. Yan. South Korea. Huwag natin lagyan ng sound kasi baka makapiright na naman tayo Sayang yung live natin. Oo. Ay, live tuloy. Yung upload natin pag nakaka-copyright Oo. Ayan. So, yan po ay sa South Korea. Ito pa. Ayan, nakita na natin yan. South Korea. Ito, saan naman to? Wait lang, tingnan natin to. Sa Davao yan. Sa Davao yan. Ito naman sa Japan. Yan. Shibuya to Ganda ng kantang yan. Wala kayo niyan, gadon. Wala kayo niyan, mga loyalista Diba? Ang sabi nga ni Mayor Baste, you, Marcos Jr., you will never be loved by Filipino. Yan Japan. Eto pa. Japan. Saan ba yun? Ito naman. Ito, Dubai naman to. Dubai naman ito. Pilipinas, Duterte pa rin. Bahrain. Tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas. Yan Bahrain po yan. Ito, Bahrain. Ito naman sa Dubai. Dubai Ito yung mga kaganapan during the weekends Pilipinas, Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay Yan, sa UAE po yan, Dubai. Ito pa. Saan naman to? Wait lang sa Cyprus naman to. Pati sa Cyprus, tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Ayan. Cyprus yan saan pa? Saan pa ba? Wait lang. Ito. Rome, Italy. Yan. Tanggalin natin yung music. Baka pero hindi naman siguro yan makakapit.
Bilang ng krimen ay hindi na mataas at wala na rin mga panukuloko sa daan. Mga anti kikil kapag pinili. Ayan. Rome, Italy po yan mga kababayan. Rome, Italy O, eto pa. O, sino naman to? Sydney, Australia. Yan. Ayan Yan. Ganyan karami nagmamahal kay Pangulong Duterte. Australia yan O, eto naman. Norway. Yan. Oslo, Norway. Oh, saan ka nakakita ng ganyan? Only Duterte. Oo, kay Duterte lang yan. Oo. Abay, kung ako naman talaga makikita ko araw-araw ganito ginagawa ng mga kababayan nating Pilipino, abay, magkakabulol-bulol talaga ako. Di ba? Lalo na kung nagsisinungaling ako. Magkakabulol-bulol talaga ako. Talagang no? Makakapal talaga ang mukha no? Kasi kung ganito, nakikita ko, halimbawa ako presidente, no? Tapos nakikita ko ganito, galit na sa akin ng mga tao, mas sinusuportahan yung dating presidente kaysa sa akin. Puta, mahihiya ako Oo, magbibitiw ako. Oo. Kung sa ibang lugar to, wala na, nagbitiw na. Dito sa Pilipinas, huwag siya. Oo, patigasan ng muka, pakapalan ng muka. Yan, tuloy. Ito, saan yun? Norway kanina, no? Tapos ito naman, saan to? Ito ay New York. Yun, New York naman to, New York. New York yan. New York, New York, Amerika, hindi Cuba, Oo. Saan ka nakakita ng ganyan? Ito pa, saan naman to? Yung pinunit yan kanina. Pero ang pinakamalupit, marami pa yan, mga kababayan. Marami pa yan. Hahanapin natin yung iba. Kailan dami Mayroon pa ako nakita na mga foreigner po. Pero ito ang pinakamalupit. Oo. Ito ang pinakamalupit. Kasi, syempre, taga Davao sila PRRD, di ba? Taga Davao sila PRRD. So, ito ang pinakamalupit, mga kababayan. Ito talaga, dito tumayo ang balahibo ko. Yung solidarity walk dyan sa Davao. Yan. Okay? Eto, ganito karami ang tao, mga kababayan. Nakakakilabo talaga. Sobrang pagmamahal nila kay Pangulong Duterte. Ayan. Ayan, grabe, dami, Ang haba niya, napakahaba niyan. Grabe. Mahal na mahal talaga nila si PRRD dyan sa Davao. It has been a roller coaster of emotions for Ms. Tinood na. Every time makita na ko suporta ninyo, makusga. Grabe. Kadamo. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Oy, Marcos, walang magmamahal sa'yo. Oo. Walang magmamahal sa'yo at kahit kailan hindi ka mamahalin ng Pilipino. Oo. Last nyo na yan.
listening to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never belong, Mr. Marcos. Grabe. Wala makakatalo kang kaibigan! Duterte kami! Duterte! Duterte! Grabe. Wala yung drone shot ah. Bring him home! Duterte! Bring him home! Rudy Duterte, nga nung naaresto siya, nasa Jack Road sa ICC, kay ning barog siya sa iyang mga tinuoran sa politika, at tanaw niya, huwag makapasaka o makapalampo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Grabe. Oh. Di ba mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili nato sa yangon ang sakripisyo nga ipakita ni Rudy Duterte. Di yun di mahuman karon o di na yun di mahuman. Grabe na yung drone shot oh. Diba? Samtang ni nga Grabe. pa di yun tama undang, kung di yun tama pindi, basta nagkahiusa lang ka mga Damawenyo. Mabuhay ang Davao City! Grabe. Nakakilabot. Ayun, Solidarity Walk for FPRRDS 1 Davao. Yan. Ang lupit nun, mga kababayan. Napakalupit. Sobrang dami ng tao na yon. At talagang noong nakita ko yon ay talaga namang kinilabutan ako. Ha? Lahat naman siguro tayo, pare-pareha sa mararamdaman doon eh. O, eto, ipakita ko sa inyo yung dito, umaga pa lang talagang grabe na yung kilabot ko eh. Oh. Unang kita pa lang eh. O, ito. Hindi yan. Ayun oh. Grabe, no? Oh. Grabe. Grabe yan, oh. Ang gilbaw na. Only Duterte can do that. Grabe yan. Haba. Mag-amigas ba mo? Ha? Mag-amigas.
Grabe. Yan, okay. Kaya dapat tayo, mga kababayan, maging proud tayo na hanggang sa kahuli-hulihan, Duterte supporter pa rin tayo. Ayan. Kaya ngayon, mga kababayan, kung nakikita nyo, may mga bali-balita na nga na may babalikwas daw diyan sa alyansa nila. Si Amy Marcos, oo, medyo dumistansya na doon sa kapatid niya sa alyansa nila, di ba? O, kasi nga, naramdaman nila yung puwersa ng taong bayan, hindi nila sinabaw sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng mundo, mga kababayan. So now, kung ako, kay Bongbong Marcos, pauuwiin ko na si Pangulong Duterte. Iuuwi ko na dito. At napapahiya habang tumatagal si Pangulong Duterte diyan sa Netherlands, diyan sa The Hague, diyan sa ICC, lalong malalantad ang kahinaan, kabulastugan, at katarantaduhan na nangyayari dito sa Pilipinas. And even the international media, laman na ang pagkakaaresto o ang pagkidnap kay Pangulong Duterte. At siguro kung hindi bayad ang ICC, makakapag-isip-isip sila no? Makakapag-isip-isip sila na ibalik na sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Kasi kung ikaw matalinong tao, at mag-iisip ka talaga, i-analyze mo ang mga bagay-bagay na nangyayari sa Pilipinas, magtatanong ka bakit gano'n na lang kamahal ng mga Pilipino si Duterte? Di ba? Kahit may mga bintang sa kanya na ganito, na ganyan. Kasi nga, maganda yung naging pagpamumuno ni Duterte sa Pilipinas. Marami siyang nagawa. Naramdaman ng mga Pilipino na mayroon silang ama, mayroong presidente, and that's the first time in the history of the Philippines na nagkaroon. So, that's the first time sa ating henerasyon. Kasi nung mga mauna, I can't speak for the heroes ng mga nagdaan, pero kasi hindi naman natin nanabutan yon. What I'm talking about is, doon sa ating henerasyon, si Pangulong Duterte lang, doon lang sa administrasyon niya, naramdaman natin na meron tayong tagapagtanggol na ama. Kaya, bring him home. Okay? So mga kababayan, hindi po tayo titigil. Patuloy po kami na maghahatid sa inyo ng mga update sa tungkol dyan sa nangyayari o pinagdadaanan ni Pangulong Duterte, at makisama po tayo sa pagpapahayag at pagpapalaganap ng katotohanan. Basta tama, huwag po tayong matakot mga kababayan. Huwag tayong matatakot kung nandun tayo sa banda ng tama. Okay? So mga kababayan, magkita po tayo ulit. Maraming salamat sa inyong panonood. And once again, this is Master J saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.